Makalipas nga po ang ilang buwang pag-struggle ng Dallas Mavericks, naging maayos na rin naman sa wakas ang kanilang team matapos nilang maipanalo ang 5 sa 7 laro at nagawa nila ito simula nang bumalik si Anthony Davis sa lineup mula sa injury. Ito literal lang nagbigay solusyon sa lahat ng problema ng team. Pero sa kabila ng magandang nangyayari sa Dallas, patuloy pa rin naman ang pag-ingay ng trade ni Anthony Davis sa social media. Sa katunayan, ibinulgar ng isang insider na meron nga pong 3 teams ang nag-aagawan sa pagkuha at nagkaka-interes sa kanya na kinabibilangan ng Atlanta Hawks, Detroit Pistons at Toronto Raptors na pare-parehong nangangailangan ngayon ng isang superstar big man para tuluyan maging isang ganap na championship contender. Kahit man injury prone na si Anthony Davis, hindi pa rin naman may kakaila na malaki ang maitutulong nito at ang impact nito sa kanilang team para mag-compete sa playoffs at maging sa finals. Samantala, napag-usapan nga po natin na payag rin naman sana ang Milwaukee Bucks na makipag-deal sa Los Angeles Lakers at ibigay ang superstar na si Giannis Antetokounmpo. Ngunit may ilang kondisyones silang ibinigay bago matuloy ang ganitong klaseng trade. Ito walang iba kundi ang pag-include ng Lakers kay Austin Reeves sa bubuuhing package. Yes mga idol, gusto nga ng Milwaukee Bucks na makuha si Austin Reeves para magamit bilang bagong franchise player sa mga susunod na taon. Subalit nilinaw ngayong araw ng general manager na si Rob Pelinka, wala talagang balak na i-trade nila si Austin Reeves. Sa performance nga nito sa nakalipas na laro ngayong season, napakalaki pa rin ang tiwala sa kanya na siya ang pinakasaktong katandem at kaduo ni Luka Doncic. Sa madaling salita, nakalista nga ngayon bilang untouchable si Austin Reeves sa kahit anumang klaseng trade ngayong season dahil naniniwala sila na posibleng pumirma ito sa mga susunod na taon. Sa kabilang banda, simula sa pagiging best team ng Cleveland Cavaliers last year, bumagsak na nga ito sa number 8 sa Eastern Conference sa kasalukuyang record ng 14 wins, 11 losses. Napaka-inconsistent dahil natatalo nga sila ng mga kupunan laban sa mas mahihinang team, hindi kagaya last year na nagkakaroon parati sila ng winning streak. Kaya ang tanong ng mga fans, ano nga bang nangyari sa Cleveland Cavaliers? Well, ayon sa mga napansin ng ilang mga analyst, isa sa mga rason ng paghina ay ang pagkawala ni Ty Jerome na siyang literal nagpapalakas ng bench nila noon kaya halos wala sa kanila ditong nakakasabay. Simula nang umalis ito, bigla nga pong nanlamya ang second unit na bench scoring ng team na dahilan bakit natatalo sila. Bukod dyan, nagtamo rin naman ang injury si Jarrett Allen na isa sa mga rason ng pagbagsak ng kanilang depensa at rebounding. At isa sa mga pinapakitang performance ngayon ng Cavaliers ay mukhang wala talaga silang pag-asang mag-compete sa kampyonato.